May mata pero hindi nakakakita. May kamay pero hindi nakakahawak. Patay na Diyos. Kakaibang anyo ng kadiliman ang bumabalot noon kay Lilia. Kadiliman na nag-umpisa sa simpleng simptomas. Parang akong nanghihina na parang lalagnatin. Kasi mainit eh. Pag inano mo, yung ginalaw mong ganon, parang nag-iinit siya na Makati. Maghahapdi na siya, then mamaya may blood na. Lupus ang na-diagnose kay Lilia. Ito ay sakit na nagdudulot ng pamamaga at pagkasira ng tissue sa anumang parte ng katawan. Biktima si Lilia ng lupus sa muka na mas kilalang butterfly o malar rash. Nagkonsulta na ako parang sa dermatologist. Binigyan ako ng sabon na pampalinis, baka marumi. Wala rin. Noong nakita ko para nang siyang korteng butterfly, nakita ko kung gaano yung agony na pinagdaanan niya sa sugat na yun. Mas nabahala si Lilia nung nalaman niya na sa 3 pasyenteng may parehong kondisyon, siya na lang ang buhay. Kaya ganun na lang kalakas ang kanyang pagnanais na gumaling hanggang sa napilitang kumonsulta sa espiritista. Ginamitan lang ako ng medium nga yung sasabi ko na may gumamit sila isang tao na kasi hindi ko kaya yung sakit eh. Gagamit talaga sila ng medium para doon siya makaranas ng sakit na nararamdaman ko. Then yung espiritu na sumapi sa akin, lilipat sa kanya. Sabi nga, yung ini-interview ng gagamot, sabi niya, sino ka? Ano nilagay mo dyan sa babae na yan? Nilagyan ko na siya ng buhangin sa mukha. Saan ka nakatira? Doon sa bahay nila, binusan nila ako sa sulok ng bahay nila. So, na-recall ko. Binusan niya ako ng tubig. O sige ha, hindi ka aalis dyan. Kasaktan ka to, di ginagante. Aalisin ko na. Aalisin, sige, alisin mo. Tapos, ang reaction ng babae ngayon sa akin, ano niya na ako sa mukha, ginaganon na. Nasa tabi niya ako. Sige, alis. O sige, wala na? Wala na po. Ginanon siya ng ngayon. Nawala na siya ng parang malay. Sa pagkakaalam ni Lilia, napaalis na nila ang masamang espiritu. Para sa kanya, ang naganap na pagpapagaling ay himala ng mga Diyos ng mga espiritista. Lumayas na sa akin yung spirit na yon. So, nagpatuloy ako ng mga ilang check-up lang, pumupunta ako weekly. Hanggang gumaling. Nung gumaling na ako, tuloy pa rin ako ng lagay ng langis, kuminis na uli, hanggang sa ginawa na nila ako ding manggagamot doon. Di gumaling na ako ng first gamutan. Nagka-question ako nung bumalik. Noon ko na-encounter si Lord yung pangalawang balik na yun. Kasi nagbabasa-basa na ako ng Bible, tapos yung nag-attend ako ng mga Bible study. Nabubuksan na ako sa katotohanan. Na natagpuan ko na yung truth kay Jesus nga, para kung may peace ako. Nung nasa gitna ng pagdidesisyon si Lilia sa kanyang pananampalataya, binulabog siya ng masasamang elemento sa kanyang pagtulog. Naginip ako sa gabi. Parang, dito ka, naglalaban yung light and darkness ba? Something like that na napanaginip ko yung may light ako nakita kanan. Tapos yung kabila, yung spirit, yung madilim. So, siyempre, pipiliin ko yung light. At dahil nga nanumbalik ang sintomas ng sakit ni Lilia, panibagong healing session na naman ang kailangang mangyari. Ngunit sa halip na tumawag sa isang spiritista, ay tumawag si Lilia sa pangalan ni Jesus. Isa sa elders nga, na lalaki, na may babae din naman nag-aano sa akin, tumutulong. Sabi niya, dalhin mo dito lahat ng iyong mga gamit na ginamit mo doon. So binalot ko yun, inilagay ko sa supot, lahat, mga dasalan, ganyan kakapal, tapos yung bito ko. Nagsisi at itinakwil ni Lilia ang lahat na kinilala niyang Diyos maliban sa buhay na Diyos na si Jesus. Dinala ko lahat yun, pinasunog ko. Sabi ko, sige nga, para matapos na yung hirap kong ito. Dito ako sumama sa retreat nila. Christian retreat. Iba, may peace ako. Ibang-iba talaga galing kay Lord. Dinesisyonan kong magpatuloy dito sa nabuksan kong katotohanan. Hanggang one time, dumating isang midweek service na nanawagan talaga yung nag-altar call yung pastor na those who need healing may come forward. Naramdaman ko may kinalabutan ako na parang something may
lumabas something sa akin. Kinabukasan, yung sugat kong yun na nandito sa akin ng mukha, biglang natuyo. Bukod sa pagkinis ng kanyang balat, makikita kay Lilia ang biyaya ng isang matiwasay at mapayapang muka. Ibang-iba ngayon. Kasi ngayon, hindi mo matitrace na nagkaganon siya. Ang kinis niya na the more siya ngayong mas magandang umiti. Anong pinagaling si Lilia ng Lord? As in, throughout ng buhay niya hanggang sa ngayon, ay magaling na siya. Wala nang bumabalik. Sa ngayon, aktibo si Lilia sa pagbabahagi ng kanyang kwento. Ang pagpapagaling sa kanyang katawan, puso't kaluluwa na nag-iisang dakilang manggagamot, si Jesucristo. Ang God na nakilala ko noon, nahahawakan ko nga. Pero nabasa ko rin nga sa Bible noon na may mata pero hindi nakakakita. May kamay pero hindi nakakahawak. Patay na Diyos. Whereas itong aking na kilalang Diyos na tinanggap ko sa puso ko si Jesus, napakalaking Diyos pero kayang pumasok sa isang maliit na puso at doon manahan. Pag pinagaling ka ni Lord, you are completely healed. Alam mo, totoo talaga yung sinasabi sa Bible na our God is a jealous God. No? Parang katulad sa kwento niya kung saan-saan siya pumunta, pumunta siya sa mga spiritista, sa mga manggagamot, at hinanap niya yung parang temporary solution. Pero ang hindi niya nalaman ay she just goes straight to the God, the healer, which is the one true God. Doon niya makukuha yung, sabi nga kanina, yung healing ng kanyang katawan, ng puso at ng kaluluwa. Alam mo, Iko, sinasabi nga sa Acts 17, kasi si Apostol Pablo, pumunta siya sa lugar ng mga Griego at nakita niya na napakaraming mga estatwa. At isa sa nakita niyang inscription, yung to an unknown God, sa isang hindi nakikilalang Diyos. Sabi nga nung kapitbahay namin dati, kasi sa dami raw ng mga pinagdadasal, di niya alam kung sino talaga dapat tawagan. Kaya kung mag-pray daw siya, sabi niya, to whom it may concern. Kaya sabi ko, pakikilala ko sa iyo na ang totoong Diyos ay nasa Biblia, ang Panginoong Jesucristo. Mga kaibigan, mga kapatid, tunay nga na ang Diyos natin ay siya yung Diyos sa Biblia. Siya yung Diyos na nagpakilala kay Moises, kay Abraham, kay Jacob. At tunay nga na ang Diyos natin nagpapakilala. Siya yung nagsalita mula sa nasusunog na halaman from the burning bush. At hanggang ngayon si Lord nagpapakilala sa atin sa pamamagitan ng mga himala, sa pamamagitan ng mga pagpapagaling. Ang kailangan lamang lumapit tayo ng may pananampalataya. Tayo pong lahat ay manalangin. Amang banal, maraming salamat sapagkat tunay nga na ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang nagsabi, ikaw yung I am that I am. Ikaw, Panginoon, yung Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na tumutulong sa mga walang lakas, sa mga naapi. Tunay na ikaw, Panginoon, you are the rock of ages. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang katotohanan. At Lord, sa dinami-daming mga nagpapanggap na katotohanan dito sa mundo, ikaw lamang, Panginoon, ang nag-iisa, Panginoon. At tunay nga, Lord, na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Ipinakita mo ang iyong pagmamahal at pag-ibig, Panginoon, na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang mamatay at sagipin kami sa aming mga kasalanan. Alam namin, Panginoon, na ang Panginoong Jesucristo ay namatay at muling nabuhay makatapos ang ikatlong araw. At Lord, alam namin, Panginoon, na sa pamamagitan, Lord, ng pananampalataya, inaanyayahan ka namin, Panginoon, at ikaw isa sa amin. Kaya ngayon, sa sandaling ito, I decide to accept you into my heart. Come into my heart to be my Lord and Savior. At mula ngayon, Panginoon, ako ay lalakad ng naayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung taos-puso niyong tinanggap si Kristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, maaari po kayong mag-text. Text yes, space, the 700 Club Asia. I-text yan sa aming smart number 0920-222-8373, 0917-406-5001, 0923-428-2915. May kakaiba bang kinikilos ang kaibigan mo? Nagwawala, nagsasalita ng kung ano-ano,
Animoy parang sinasapian. Yan ang indikasyon na pinasukan siya ng masamang espiritu. Gusto mo ba siyang mapalaya? Tumawag at mag-text dahil ibibigay namin ng libre ang librong ito ni Hiram Pangilinan na Handbook on Deliverance sa unang 5 callers at unang 5 texters na makakasagot ng tama sa ating tanong. Sinong Army General ang may taglay na anting-anting? A. Greg Morales, B. Greg Camiling, C. George Marquez o D. George Pangilin. Kaya tumawag at mag-text na. Sa bahagi ng ating Filipino